Anthony Davis at Jordan Clarkson, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ito naman ang patunay na hindi dapat magpabaya ang Lakers kahit hindi maganda ang shooting ng isang player. Nasa palagay pa ni Anthony Davis ay bawat player daw ay nagiging si Stephen Curry. Lalo na kapag naglalaro ang mga ito laban sa kanilang kupunan. Natanong kasi itong si Davis sa post-game interview patungkol sa plano nilang patirahin ang player sa 3-point area na nag-e-struggle sa kanilang shooting. Na ang naging sagot nga dito ni Davis, na napagtanto nga daw nito na ang lahat ay anuman daw ang kanilang numero. Ay gumaganda ang shooting kapag nakakalaban sila, na kung ang isang player daw ay merong 10% shooting, ay magiging 40% shooting na daw ito kapag ang kanilang kupunan na ang nakalaban. Na napag-alaman nga daw ni Davis na walang oras na nagsasabi ang mga numero ng totoo kapag naglalaro na sila laban sa kanilang kupunan. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis, na ang tinutukoy nga ditong example ni Anthony Davis ay itong si Bradley Beal. Paano ba naman ay gumawa ito ng 8 out of 10 sa 3-point area sa naging laban nila sa Phoenix Suns? Lalo at itong si Bradley Beal ay nag-e-struggle sa kanyang shooting bago ang laban nila sa Lakers. Kaya dapat daw silang maglaro na parang si Stephen Curry ang kanilang kalaban. Hindi nga lang daw sa Phoenix Suns kundi para sa lahat. Dahil maganda nga daw ang shooting ng lahat ng kanilang kalaban kapag nakakaharap ang Los Angeles Lakers. Si Bradley Beal kasi mga idol ay meron lang 18% sa 3-point area ngayong season. At hindi rin ito nakakashoot ng more than sa 3 3-pointers sa buong laro nitong ngayong season. Kaya dapat ay huwag talagang magpabaya ang Lakers sa kanilang depensa sa kahit na sino pang players. Lalo at hindi basehan ang mababang percentage ng mga ito sa 3-point area para gumanda ang kanilang shooting laban sa Lakers. Na ngayong season nga ay may average ang mga kalaban ng Lakers na 37% shooting beyond the arc. At panglima nga ito sa highest percentage sa NBA. Lalo at may 14 3-pointers per game ang mga nakakalaban ng Lakers sa kanilang kupunan. At ito nga ang pinakamarami sa NBA ngayong season. Habang ang Lakers ay may average lang na 10 3-pointers per game at nasa rank 29 nga sila dito sa buong team sa NBA. Kaya mahihirapan talaga ang Lakers na manalo kapag malayo ang pagitan ng 3-pointers made ng kalaban nila kada laro. Kaya ang adjustments na dapat ditong gawin ng Lakers ay baguhin ang kanilang depensa sa kanilang mga kalaban. Isa pa ay kumuha pa sila ng mga players na shooter. Lalo at sa ngayon ay si Taurean Prince lang ang may shooting na 39% beyond the arc sa kanilang kupunan. At kulang pa nga daw ito para sa isang team na gusto mag-champion. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Anthony Davis? Samantalang maaari din palang makuha ng Lakers itong si Jordan Clarkson gamit ang trade idea na ito. Maaari nga daw ibigay ng Lakers itong si Rui Hachimura at isang 2025 second round pick. At makukuha nga daw dito ng Lakers si Jordan Clarkson. Alam naman natin na isang rebuilding team ang Utah Jazz. At ngayon ay nagkakaedad na rin itong si Jordan Clarkson kasama ang mga batang players ng kanilang kupunan. Kaya mas maganda daw na hayaan na lang ito ng Utah Jazz na bumalik sa Los Angeles Lakers ang team na nag-draft sa kanya. Matutulungan nga ni Clarkson ang Lakers pagdating sa scoring. Lalo at nag-improve na ang kanyang laro sa pananatili sa Utah Jazz. Na ngayon nga ay isa na rin itong mahusay na playmaker. Isa nga itong combo guard na may chemistry ng kasama si LeBron James. Lalo at dating magkakampi ang dalawa noong naglalaro pa sila sa Cleveland Cavaliers. Wala nga daw problema kay Jordan Clarkson kung gawin man itong starter o 6-man dahil effective pa rin daw ito kahit saan siya ilagay. Na ngayong season nga ay nag-a-average ito ng 17 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Na meron namang 42% shooting sa field. Kaya kung makukuha ito ng Lakers ay hanggang 2026 na ito doon bago maging free agent. Ito ay matapos mag-sign nitong nakaraang off-season si Jordan Clarkson sa Utah Jazz ng 3-year contract extension. Na nagkakahalaga naman ito ng nasa $55 million. Pero kayo mga idol, maganda ba na kunin ng Lakers ang dati nilang player na si Jordan Clarkson? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.